So mga tol, magandang balita po para sa ating mga Pinoy boxing fans sapagkat may isang Pinoy na naman po ang nanalo sa bansang Amerika kanina lang. Yan po ay si Gino Rodrigo na lumalaban sa super lightweight division. Nakalaban po niya ang Puerto Rican prospect na si Matthew Gonzalez. Ang inaasahan po na mananalo ang undefeated na kalaban ay kabaliktaran po ang nangyari mga tol. Ginulat po kasi ng Pinoy mga tol ang lahat ng nanonood. Sa isang suntok lang, pinabagsak agad ni Gino Rodrigo itong si Matthew Gonzalez. Agad naman pong nakatayo ang Puerto Rican boxer pero noong pinapaabante pakaliwa ng referee itong si Gonzalez, hindi ito nakasunod at halatang wala pa siya sa ulirat kaya itinigil na po ng referee yung laban. Dahil po dyan, nakuha ni Gino Rodrigo ang panalo via first round technical knockout. Umabante na po ang record niya sa 13 wins, 4 losses and 2 draws with 11 knockouts. Habang nakalasap naman po ng kauna-unahang talo itong si Matthew Gonzalez, bumagsak na po ang record niya sa 15 wins, 1 loss and 1 draw with 10 knockouts. Masayang-masaya nga po ang Pinoy sa pagkapanalo niya, pati na rin ang team niya. Sa kabilang banda naman mga tol, galit na galit po si former 3 Division World Champion General Casimero sa nag-edit ng picture niya. Kasama niya si Inoue. Sa isyner po na picture ni Casimero, makikita na pulubi po dyan si Cuadro Alas habang parang hari naman si Inoue na nakaupo sa trono at nagmamakaawa si Casimero na humihingi ng laban at payday. Kaya naman, bad trip si Casimero mga tol. Sinabing kupal daw yung nag-edit ng picture na yan. Dagdag pa ni Casimero mga tol sa comment section, kayo na magaling, sige, pakitaan nyo kami na magaling ka. Pakitaan mo kami ha. Sa iba pang balita mga tol, handler ni Inoue na si Hideyuki Iwashi, sinabi na easy lang daw ni Inoue na aakyatin ang mataas na dibisyon at makipag-compete gamit ang teknik. Hindi nga lang daw kaya ni Inoue na manalo sa pamamagitan ng knockout, pati na rin daw sa desisyon. Kaya din daw manalo ni Inoue kapag ginamit daw ni Inoue ang paa nito at depensa. Sa tingin umano ni Iwashi mga tol, mahirap daw basagin o pabagsakin si Inoue dahil sa ganda umano ng depensa at footwork nito. Kapag ginamit lang daw ni Inoue ang jab, tiyak na wala daw makakatalo sa kanya. So marami po kasi ang nagsasabi mga tol na kapag umakyat si Inoue ng dibisyon, hindi na daw nito mapapabagsak yung mga kalaban. Kaya yan po ang pagbubunyag ni Iwashi na teknik. Gusto nga din daw ni Iwashi na ipagamit kay Inoue yung ganyang teknik pero parang ayaw din daw niya dahil magiging boring daw yung laban ni Inoue. Bukod dyan, mawawala din daw yung unique style ni Inoue kung saan pinapabagsak daw nito lahat ng kalaban. So para palang katulad yan kay Shakur Stevenson, yung tatamaan yung kalaban pero hindi magpapatama sa kalaban. So anong masasabi nyo dyan mga tol?